Episode 3, The Prison of the Watchers. Ang lugar na kahit ang mga anghel, takot balikan. Dito nagsimula ang korupsyon sa Mount Vernon. Hindi lang sila pinarusahan, ikinulong sila habang buhay. At hindi sa ordinaryong kulungan, kundi sa lugar na inilarawan sa ancient text na walang araw, walang oras, walang tunog, maliban sa pagdaing ni apoy, pero hindi nagbibigay ng liwanag. Ni kadena, pero hindi gawa sa bakal, parang interdimensional prison. At dito nagiging kakaiba. Paano kung ang abyss, Tartarus, the Great Deep, ay hindi metaphor? Paano kung yun ay real location? Part 1, ang pag-aresto. Hindi agad sila pinatay. Isa-isang hinanap ang mga watchers. Habang nagtatago sila sa bundok, sa caves, sa ilalim ng lupa, dumating ang ibang celestial beings. Hindi para makipag-usap, kundi para hulihin sila. Part 2, ang kaparusahan ni Azazel. Si Azazel ang nagturo sa mga tao ng paggawa ng weapons, wars, pagdanak ng dugo. Hindi lang kinulong, ibinagsak siya sa kadiliman. Tinakpan ng matutulis na bato at iniwan sa total darkness. Hindi araw, hindi buwan, hindi bituin. Wala. Only silence and memory. Part 3, ang kulungan sa ikalaliman. Parang hindi kulungan ng tao, kulungan ng mga bagay na hindi dapat makatakas. At dito nagsisimula mabuo ang mga malaking tanong. Kung nandun pa rin sila, bakit maraming kultura, may mga kwento ng boses na nanggagaling sa ilalim? Part 4, the most disturbing question. Paano kung hindi lahat ng watchers ay nahuli? Paano kung may ilan na hanggang ngayon nagtatago pa rin? Pero ang mas nakakatakot, hindi ang mga nakakulong. Mas nakakatakot ang mga naiwan. Ang kwentong ito ay hango sa iba't ibang sources, paniniwala at interpretasyon ng kasaysayan. Sa bawat kwento, may katotohanang nakatago. Ikaw, naniniwala ka ba dito? I-comment mo na yan. At kung mahilig ka sa mga ganitong kwento, subscribe na. Hanggang sa susunod!